Samantala, nagpapatuloy pa ang downgrading ng visas ng mga foreign worker na nahuling nagtatrabaho sa Philippine offshore gaming operators habang dinidinig ang kanilang mga kaso. Bunsod nito na nanatili pa sa Pilipinas at hindi pa nadideport pabalik sa kanilang bansa ang ilang POGO worker. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Binibining Bienes Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration upang magbigay ng detalye ukol sa kalagayan ng mga POGO worker sa pananatili sa Pilipinas pati na rin sa iba't ibang programang inilaan ng kanilang ahensya. Magandang umaga po, Binibining Dana. Good morning, magandang umaga po, Miss Annie, and of course sa lahat po ng tumatangkilik, nanonood, nakikinig ng inyong programa. Ang unang tanong ko, Miss Dana, ilang foreign POGO worker po ba ang umalis na sa ating bansa? Well, marami-rami na po yung mga nag-downgrade and umalis po ng Pilipinas. As of November 7 po yung huli nating official na tala. Nasa 21,757 foreign nationals have already downgraded their visas. Ito po yung mga nagtatrabaho, dating nagtatrabaho sa mga online gaming companies as well as sa mga support companies po nitong mga POGO entities na ito. Of this number po, nasa 10,821 ang nakaalis na po ng bansa. Sa mga susunod na linggo, actually tamang-tama po ang inyong panayam sa akin kasi napaka-perfect po ito na time to remind these foreign nationals because they only have until the end of December 31, yung huling araw po ng taon na ito, upang umalis po ng bansa alinsunod sa direktiba po ng ating Pangulo. Okay. Ms. Dana, you made mention a while ago na out of 21,000, mahigit 21,000, mayroon ng 10,000 na nakaalis at kailangan nilang umalis until December. Now, what will happen dito sa nalalabe? Ano yung mga, ilan pa ang hindi nakakaalis dito, suma total? Ano yung mga problema? Bakit up to this time hindi pa sila nakakaalis? Well, we're seeing siguro nasa mahigit 10,000 pa yung scheduled na umalis po ng bansa and we're monitoring their departure. Binigyan po sila until the end of the year, so December 31, para mag-close down ng kanilang mga shops, yung mga online gaming companies, magproseso po ng downgrading, isara na po yung mga kumpanya because it takes a lot of documentation din para makapagsara ng isang kumpanya. So kinakailangan pa rin po for closing down ng kanilang shops, but they have until December 31 only to do this. Yung mga nakapag-downgrade na po, hindi na po sila pwedeng magtrabaho. And kailangan po magpaalam na po sila dun sa kanilang mga kasamahan dito, sa mga kaibigan, ibenta na po ang kanilang or i-give up na po ang kanilang lease sa kanilang mga tinitirhan dito. If they have gamit here, they may dispose of them already. Yan po ang reason na binibigay for that period for closing down their shops, both the company and the individual. So we're monitoring po na hanggang December 31 umalis po sila. Kapag hindi sila umalis after the end of the year, ang magiging consequence po niyan is mag-i-initiate na po tayo ng deportation proceedings against them. Ang ibig sabihin po ng deportation proceedings ay forcefully na po silang paaalisin ng bansa. Kung ngayon po voluntary ang kanilang pag-alis, wala pong derogatory record kasi sila po ay considered as legal entities, legal individuals who worked here legally, aalis po sila sa legal na pamamaraan. Pero pag nagkaroon na sila ng violation, hindi na po sila sumunod doon sa patakaran na kailangan na po silang umalis ng bansa by the end of the year, then doon po tayo forcibly or magkakaroon ng deportation proceedings. And as a consequence of that, also malalagay po sila sa ating blacklist. Okay. Ma'am Dana, it's good thing that you mentioned that. I'm supposed to ask that question. Halimbawa, itong 21,000 na mga POGO, identified POGO workers, kahit downgraded na yung kanilang mga documents, does it mean na they cannot re-enter the country dahil identified silang POGO workers? O kung sila ay ma-deport, that's the time that they cannot re-enter the country anymore?
Pwede niyo po bang linawin yan, Ma'am Dana? Yes, Miss Annie, it's a good point of clarification, ano. Yung mga voluntaryo po na umalis, nag-downgrade ng visas at umalis before December 31, wala po yung blacklisting. So, if they have legitimate reasons for coming back to the Philippines, halimbawa, nakapag-asawa na ito ng Pilipina, napaibig na po dito, nagkaroon na ng family dito, then they may come back and apply for a different type of visa which is more suited doon sa kanilang purpose of stay here in a country. Unlike yun pong hindi sumunod sa patakaran na mag-downgrade at umalis po ng bansa, na mag-a-attempt bumalik after, sila po ay blacklisted, perpetually banned sila from entering the Philippines. Okay. Few days left bago mag-end po yung December. Do you think itong 10,000 na ito makakapag-comply, Ma'am Dana, at hindi sila tuluyang madi-deport? Well, realistically speaking, Miss Annie, alam natin na hindi yan 100% aalis. Meron at meron na matitigas ang ulo. We're estimating siguro just a few percent, maybe 10% or so, na matitigas ang ulo na hindi aalis within that period or maaring magtago na lamang. At iyan po ang minomonitor ng ating Intelligence Division. Come December 31, come January 1, nakatali na po yan kung sino ang hindi pa umaalis. At dyan po tayo mag-i-initiate na ng deportation proceedings. Okay, madami-dami ito, ma'am, kung ilan lang ang makakapag-comply. So nakahanda po ba ang Bureau of Immigration? Mayroon na po ba kayong binuong team para surveillance o subaybayan itong mga posible na magtago dito sa Pilipinas, Ma'am Dana? So far, Miss Annie, we're thankful kasi hindi na po ito mag-isa lang na burden ng Bureau of Immigration. Malaking tulong po sa atin ng ibang local law enforcement agencies as well as PAOK na aktibo po na huhuli, nag-iimbestiga ng mga ganito pong klaseng kriminalidad, whether it be these POGO companies who were previously legal here in the Philippines and are now operating clandestine operations, or yung mga dati ng illegal na merong mga parang tinatawag na backyard, maliliit po na online gaming activities sa mga condo, sa mga maliliit po na lugar. We're very thankful that katulong na po natin, katuwang na po natin ang maraming law enforcement agencies sa pag-imbestiga at pagtugis po nitong mga ito. Okay. Pagdating naman po sa iba pang illegal foreign alien, ilan na po ba ang nakaalis ng ating bansa? Ilan pa ang dapat ipan-deport, particular na po dito sa mga Chinese nationals? Marami-rami pa po yung atin pong warden's facility inside Bikutan is really a bit full already, masasabi. It's really something that we've been racing talaga kasi kulang na po yung ating pasilidad doon. Mahigit 300 pa po ang foreign nationals na nandoon set for deportation. Marami po dito yung may mga pending na kaso pa sa Pilipinas. There are still a handful of foreign nationals that are still in the physical custody of our partner law enforcement agencies that are set to be deported. But halos karamihan po ng mga nahuli sa mga online gaming raids recently ay naipa-deport na. Ang ginagawa po natin, nagkakaroon po ng mass deportation, parang marami po sila in big batches, halos isang bus, dalawang bus po na umaalis. Ang magiging difficulty po siguro ngayong peak season, ito kasing Disyembre, tinuturing natin na peak season for travel, is yung logistics of everything. But we're thankful because ang kanila pong embahada ay very active in assisting po doon sa atin sa pag-arrange ng mga logistical preparations for deportation po ng kanilang mga nationals. Okay. Speaking of peak season, Ma'am Dana, mayroon bang specific na mga programs ang Bureau of Immigration po at this point? Baka gusto nyong i-discuss yan? Please go ahead.
Yes, for peak season, alam natin December, January, yan talaga yung parang bakbakan sa dami po ng bumabiyahe, maraming umuwi na mga overseas Filipino workers. So, ang atin pong laging ginagawa is yung atin pong mga counter sa ating mga paliparan ay sinisigurado po natin na fully manned lahat po yan ay tinatauhan. Meron po tayong ina-assign na rapid response team and augmentation teams. Ito po yung mga immigration officers natin that are assigned in back-end offices. Dinideploy po natin sa front lines para masigurado po na beefed up yung atin pong mga operations doon po sa paliparan. Meron po din po tayong dinideploy na mobile counters. Ito po kung alam niyo yung sa tollways, kapag peak season din nila, meron parang mga makeshift booths doon po para mas marami yung masaserve ng mga biyahero. So yun po ang meron din kami niyan. And of course, yung ating electronic gates, we highly, highly, highly encourage po yung mga kababayan natin na gamitin po yung electronic gates. Huwag po tayong, kumbaga, matakot sa new technology. It's very easy and convenient to use. And napapabilis po nito yung processing time ng inyong mga pasaporte. So, ready po tayo for the peak season. Recently, meron po tayong graduate na batch of immigration officers, parang siguro mga 30 plus or 40 po yun na bagong immigration officers that have been deployed already sa atin po mga frontline offices. Kaya fully manned po yung mga counters natin and we're ready for the upcoming peak season. Okay. Ma'am Dana, your final reminders, your final announcement para sa ating mga kababayan, please go ahead. Yes, Miss Annie, una po salamat sa pag-iimbita po muli sa inyong programa. It's really nice talking to you again and having the opportunity to share information about the Bureau of Immigration. Siguro a reminder again to those who are working in online gaming companies here in the Philippines is to ensure that you have downgraded your visas already and you are set to leave the country before the December 31 deadline. Kasi ang magiging consequence niyan if we do not follow the regulations ay tayo po ay madideport, we will be deported and we will be blacklisted. If we have loved ones here in the Philippines that we want to go back to, it's really best to comply. Wag po tayong magpadala kasi Miss Annie, merong mga Telegram groups, mga WeChat groups that offer services that papayagan daw sila, tutulungan sila, ganyan, to stay here longer in the Philippines. Wag po tayong magpapadala doon kasi yung atin pong database of names ay centralized, nasa system po natin, makikita po yan. So we follow in the same manner that we complied with the regulations in the past, let's still follow now para may chance pa rin po tayo to come back to the Philippines and apply for a different visa kung sakasakali po that we have a different purpose here in the Philippines already. Yun lamang po, Miss Annie. Maraming salamat po sa inyong oras, Binibining Daniel Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.